blanco doon na talagang klarong walang halaga ay yung binigay na budget sa DA, sa NIA, at saka yung sa PCA. Hindi yung typographical error or kinulang ng kung anong salita ang gamitin. Amount yun eh. So hindi pwedeng iwanan yun sa technical staff na siyang magpuno kung ano ang pagkukulang doon. Dapat yun talaga kumpleto. At kahit na yung mga technical error ay hindi po pwedeng punan ng technical staff. Kailangan ibalik yun sa plenaryo. Sir, anong number one ninyo na suspicion o analysis dito po sa nangyari na ganito na ang kinahinatnan ng 2025 budget? Marami nagsasabi yung gaaraw natin is perceived as graft-ridden. Marami rin nagsasabi na ito unconstitutional. As a former budget chief, sir, ano po ang tingin niyo dyan? Inanal ko din yung issue na ito at unabis, ang masasabi ko talaga ay ang nangyari was a pure legislative if you may call it oversight or was it purposely done? Kaya humantong sa ganitong sitwasyon. Ang kailangan nga lang natin dito na maliwanagan ang taong bayan sapagkat pera nila ang gagamitin sa lahat ng mga gastusin. Karapatan nilang malaman kung ano ba talaga nangyari. At ang nangyayari lang din kasi ngayon, hanggang ngayon wala pa tayo nadidinig doon sa mga pumirma sa BICAM report. Dahil nga, hindi pwedeng magkaroon ng enrolled bill na kung ang pagbabasihan ay yung committee report na kinulang ng kung ano talaga ang dapat na nandoon. What I mean to say is, ang blanco doon na talagang klarong walang halaga ay yung binigay na budget sa DA, sa NIA, at saka yung sa PCA. Hindi yung typographical error or kinulang ng kung anong salita ang gamitin. Amount yun eh. So hindi pwedeng iwanan yun sa technical staff na siyang magpuno kung ano ang pagkukulang doon. Dapat yun talaga kumpleto. At kahit na yung mga technical error ay hindi po pwedeng punan ng technical staff. Kailangan ibalik yun sa plenaryo kasi sila lang ang po pwedeng gumawa ng pagbabago kung meron man. At ang nangyari nga nito hindi nga naunawaan ng taong bayan ngayon, kaya maraming agam-agam, maraming kuro-kuro, maraming suspetsa, at maraming katanungan. Siguro maliliwanagan ito kung magsasalita ang mga membro ng Bicameral Conference Committee. It behooves on them to inform the people what really happened. Because it cannot be that there can be a law, the basis of which is questionable. As already stated by Mr. Alejandrino and a lot more of those who have previously been interviewed on this issue, that the President would have exercised diligent efforts into looking back at what was the issue raised by her own sister herself, advising the Executive Secretary on the matter. Kasi panggaling ng Kongreso yan, pag-transmit yan sa Office of the President, ang ginagawa ng Office of the President ay pinapa-review yan
or study and recommendation. Yun yung trabaho namin, no? Nire-review namin yung enrolled bill until it is signed into law and therefore will now constitute as the General Appropriations Act. Inaaral po namin yan sa DBM. Ano yung mga items na kailangan tingnan vis-a-vis the submitted or recommended National Expenditure Program by the President. At doon makikita natin ang comparison. At the other items that are deemed to be not in accordance with the Constitution or those that are against public policies and or standing rules on the matter of having to make sure that this goes to the rightful department or agency of government. So meron mga nabibito na items at inaaral talaga ng DBM yan. At yun na lamang na kung tiningnan din ng DBM yan in terms of ano ba nangyari, because most of the time nandyan po ang DBM pagka budget ang pag-uusapan, almost always the DBM is there as a resource person. Liban na lamang kung ang nag-uusap ay yung bicameral conference committee, because then normally it's not made public and sila-sila lang ang nag-uusap. Kaya kung sakaling mayroong mga katanungan dyan, sila din mismo, yung bicameral conference committee, yung mga members doon, ang dapat na magsalita at ipaliwanag ang kabuuan ng kanilang ginawa sa pag-review ng mga sinasabi nilang conflicting versions or items in the budget na sa huli ay napagkasunduan na nila. Opo.